What's up guys? Ayan, nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayun na nga guys, welcome back po sa ating YouTube channel dito sa DC Aquayard. In today's video mga idol, ayan, i-visit natin yung isang breeder somewhere near part sa west coast ng Zamboanga City. Ayun, estudyante pa lang siya mga idol, pero grabe yung kaalaman niya sa pag-breeding and at the same time sa pag-groom ng isda. So yun na mga idol, samahan niyo ako. At syempre mga idol, paki-like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi pong updated sa ating mga i-upload na mga videos. Mga idol, ayan, dito na tayo sa area ng kasama natin. Ayan, si sir. Ayan, idol. Ayan, visit tayo dito sa Our Friends Goldfish, Zamboanga City. Ayan, mga idol, daming isda niya, oh. Hi, good day mga kahabi. I am Romark Franz F. Ebol or RFZ Goldfish or Our Friends Goldfish. So I am 20 years old and I am a student in Western Mindanao State University under in Sanitary Engineering. So why engage in this hobby? Aside na masaya siya, aside dun is may passion din talaga ako sa mga fish keeping since bata ako. Elementary, yung mga tinatawag nila mga bitay-bitay, yung sa supot-supot. Lagi ako bumibili ng mga mollies, mga beta. And as time goes by, naging 20 ako, nag-start out ako, then nag-goldfish ako. Yung mga 18 years old ako, and try ulit ako mag-goldfish since feeling ko, nung una, lang siya, parang alaga-alaga lang. Then na-realize ko, maganda pala mag-groom, maganda pala mag-breed. So, dun ako nag-engage kasi nagiging masaya ako and enjoy siya para sa akin. Stress reliever din if wala akong ibang ginagawa. So, taught me to breed. Nung kasi back in 2019, yung tito ko kasi from Kabaluway umuwi dito sa sa Talisayan. Then breeder din siya, nakalaga din siya ng goldfish. So dun ako nainganyo sa kanya, dun ako nag-start. Dun talaga yung pinaka-beginning in goldfish keeping. So nung nag-breed siya, nung dumating siya dito, then nag-breed siya. Bale, nandun ako, gusto ko ma-experience. Nagtanong din ako. So parang siya talaga yung mentor ko in breeding. Grooming din, bale yung pinaka-first talaga is yung tito ko pa rin talaga. So, yung mga tips niya sa akin about how to groom, yung basic ng grooming, and bale, yung mga pellets, yung mga pinapakain natin sa isda, like steam eggs, ruby, and other good quality pellets. Sa kanya talaga yung nanggaling, siya talaga nagbigay ng tips sa akin, ng advice, like water change din. So sa kanya aside din sa kanya, meron din mga mababait na groomers dito sa Zamboanga City na nagbigay din sa akin ng tips on how to breed, how to groom. Nagbigay din sa akin ng tips. So dahil sa kanya, thank you. So paano ko na-maintain yung healthy na goldfish, yung quality goldfish is water change. Yung pinakauna talaga kasi is yung water quality nila. Talagang pinaka number one kasi yun yung environment nila doon sila nakatira. So if okay yung water quality natin, good filtration, nagwa-water change, so bale maganda din yung labas ng mga goldfish natin, healthy sila, active. Aside din sa sa water quality is direct sunlight, kasi maganda din yung nutrients na binibigay ng sunlight sa mga goldfish natin sa tubig ng aquarium natin. Nagiging warm, and yung mga din
may mga lumot, bale, good bacteria na kinakain nila, nakakain nila. So, yung goldfish diet ko para mas mabilis lumaki and sa grooming is first, yung pellet ko talaga is hickory green and violet, tsaka hooks din. And aside dun, nag-chubby din ako mga twice or once a week kasi may din kasi maganda din sa nila, as long as malinis, maganda din sa katawan nila. And then aside din sa chubby, nag-i-steam egg din ako. And then ina-alternate ko lang sa steam egg, iba't ibang pellets kasi nahalo natin sa steam egg. And yung sa akin is yung Koi King and wet germ. Naglalagay din ako ng Godzilla and Chabe sa steam egg ko. Then aside doon is may din green peas. Maganda din yung green peas para sa nila, sa diet nila. And yun lang, na-alternate ko lang siya. Minsan pure pellets lang talaga, yung hickory, violet or green, or yung hooks. Ganoon siya, sinosoak ko din siya sa enhancer din. Yung enhancer pala, yung pellet ko. Nagpupuro-puro ako ng pellet. Nilalagyan ko ng enhancer, yung red orchid, astaxanthin. Maganda din yun para sa color. So, mga 1 week, ganun pakainin ko, puro pellet with enhancer. Then 1 week din, after nun, another 1 week ng steam egg din ako. Then after nun, chubby din, mga twice a week, ganun lang diet ko. Then aside din sa diet, gusto talaga natin na maging malaki yung isda natin, is yung space ng aquarium. Kasi kung hindi sila crowded, hindi sila ipit-ipit, and malaki yung space nila, bale mas mabilis sila lumaki kasi nakakagalaw sila ng maayos and nagiging mas aktibo sila sa environment nila. So yun nga mga kabi, I am inviting you all to my first RFZ Goldfish Grow Challenge. So Grow Challenge natin is for 90 days and di kayo magsisisi sa i-enter nyo kasi quality goldfish yung i-produce natin. So ito yung mga isda na i-produce natin mga kabi. Black and kaliko. May possibility din maging Apache kasi sa genes ng parents nila. And yung parents kasi nito, yung isa is Kirin, Island-born Pie yung parent, and pero dito na siya na-produce. So Island-born Pie yung parent nito. And then yung isang male din is from Amak grow out ko. Yun yung male ko. Isa sa first grow out ni Sir Amak. Kaya black din. Then yung female nito is galing kay Sir Richard Pasqua. Shogun style. Pero yung katawan niya lang, then bale yung ginawa niya kasi yung sa female nito is yung female na cross niya na sa ibang line sa pie. Then yung anak nun, yun na yung parent nila. So yun mga idol, ayan, ito yung mga isda na prepare ni Sir R. Franz. Ayan, Sir R. Franz. Ayan, papakita ko sa inyo mga prepare ni Sir R. Franz. So yan mga kahabi, ayan, mga idol ko. So yan yung mga prepare ni Sir R. Franz na mga goldfish, mga kaliko, redhead, may mga tiger, may mga black oranda. Ayan, ang gaganda na mga idol. Sulit na sulit yung i-entry nyo. So sa halagang 700 lang yung entry fee natin mga kabi. Yan na yung mga isda na makukuha niya. So ano yung mga makukuha niya sir sa mga winner? Yung winner
is trophy and 5K. Yung first runner-up is trophy din and 2K. And yung second runner-up is trophy and 1K. So yung trophy natin is locally made in Zamboanga City. And Sa mga placers, sa sir. mga place din, meron din tayong biggest goldfish and smallest goldfish award. Yung may price din sila, sir. Apo. Yung ano po, kaya sa inyo? Price, mga biggest. Yung price din is may din sila, may certificate and cash prize. Nagustuhan na natin kasi since 700 lang yung entry fee and hindi pa din puno yung slots, may may naiwan pang 17 slots. So yun. So sa mga gustong humabol and mag-avail ng first RFZ Goldfish Grow Out Challenge, PM nyo lang ako. Meron pa tayong 17 slots available. PM nyo lang ako sa Facebook account ko and pag-usapan natin yung for reservation nyo. So yun mga idol, sa mga gusto pang humabol sa slot ng first RFZ Goldfish Grow Out Challenge ni Sir Romark Franz Ebol. Ayan, may slots pa tayo mga idol. And hindi kayo magsisisi sa isda at sa slot na kinuha ninyo. So yun na nga mga idol, sana may natutunan kayo sa video na i-upload natin ngayon. Ayan. So until next time mga idol, peace out. Mas better kasi sa goldfish, sunlight goldfish. Sige lang. One cut lang kita. Kailangan kita.